So, SF2 po, ang SF2 naman po ay kailangan natin ma-accomplish para yung data po sa SF9, ito pong part na ito, ay automatically po na mag-generate po. So, gagawin po natin, kinakailangan, click po natin yung SF2. Ito po, edit po natin ito kung hindi po siya updated. So, yan po, editable po to. Ito po ay nakalink po sa bawat month. Yan, nakalink po yan dyan. Kasi pag dito po kayo, at hindi nyo po ma-edit yan, yung mga yan. So, ma-edit nyo lang po yan dito sa SF1 mod o modify. Ano po, yan. Okay po, so, ganun lang po yan, i-edit po natin dyan. So, kung pumunta po tayo sa bawat buwan, dito po sa taas, yan, dyan po yung date, according po yan sa calendar natin yan. Ano po. Tapos, dito po sa baba, ito po yung manually natin nilalagyan. Ano po, yan, 1, 2, manually po yan. Ano po, delete ko po yan, delete ko. So, yan. Tapos dito sa baba, naka-drop down list yan kung ano po yung date niyan. No? So, yan po. Ganyan po. So, gurin ko lang, delete lang po natin ito, delete. Yan. So, pag-umpisa po ng school year, kailangan malagyan po natin ng letter E. Ibig sabihin, en enrollment po yun. Enrolled. Ano po? So, drop down na po natin yan. 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 Without formatting. Ayan po. So, automatically po lalabas po yung absent, present po niya. Ano po? So, dito rin po, lagyan din po natin ng E. Ano po? Lagyan natin ng E. Ayan. Okay po, lalagyan po natin ng E. Tapos, pwede na tayo maglagay po dito ng X, mga absent po. Ayan. So, lahat po ng month, meron na po yan automatic po dito. So, maglalagay lang po tayo ng X. X, yan. Para makount po kung ilan po yung absent niya at yung kanyang present. Automatic na po yan. Ano? Tapos, nakalimutan kong paalala, lagi po kayong magsasave. Once na na-accomplish po ninyo ito, save po yan. Okay? Yan, okay na siya. Save na siya. Ngayon po, meron din po tayo ditong navigation po. Kung next month, ayan po. Pwede po kayong bumalik dyan. Ano po? Para, pwede rin naman dito sa mga month po na yan eh. Gusto po mag-jump. Ano sa May, August, ano po. So, ganun. Pwede naman po ito kung gusto po ninyo na sunod-sunod. So, ano po. So, yan, kung naka-hide po siya, yan, pwede po kayong mag-hide at mag-unhide. Ano po? That was sa June. Kaya po dito, hide siya. So, unhide natin. Okay po. So, yan. So, ano pa sagot? Ito ay walang E. So, drag down lang po natin yan. Yan, para lumabas po yung kanyang attendance. Ngayon, sa summary po, ayan, dyan po magpapakita lahat yan ng summary ng kanilang attendance. At pwede nyo po siyang isort. Ano ho? Ito, kung isa-save po nyo siya, click nyo po kung kayo grade 11, kung kayo grade 12, ito po yung click ninyo. So, are you sure it is grade 12? So, pag yes po, just click yes. Ano po, ganun lang. So, balik po tayo sa September. Ano ba ba? July. So, ganun lang po ang SF2. Okay? Halimbawa po, mayroong holiday. Halimbawa, sabi 10, ang total number of days sa buwan ng July. Delete lang po, delete nyo lang, delete yan. Pabawasan na po yan. Po. O halimbawa, sa ibang buwan, walang pasok po ng 30, bawasan nyo lang po yan. Automatic na po yan na mababawasan.
Ngayon kung gusto po ninyong dagdagan, ayan, dagdagan niyo lang po ng lagay niyo lang po yung date, ay yung day. Ano po. So sana malinaw po at huwag niyo po kakalimutan na pindutin yung save. Ito po. Lagay niyo po pindutin yung save. Para pagpunta po ninyo doon sa SF9, automatic po na. Ayan na po yan. Oh. Okay po. Ngayon po yung negative, ibig sabihin dapat ito yung 11. Editable po yan. Ano po. So, ganun. Ito po yung sa grade 11. Pag po kung pupunta po tayo dito sa grade 12, meron na rin po yan. Okay, dagdagan natin. Gawin natin 11. Ito kasi, magne-negative talaga po yun kasi mas malaki po yung ating number of days present. At dapat ito ay 21. Automatic po kasi yan eh. Okay po. Gawin niyo po yan. Sana malinaw po. Meron pa. 23 yan. Ano ba ba? Ayan po. So, ganun lang po yung yung SF2. So, balik po tayo sa SF2. Okay? So, sana po malinaw po. Kung pero po kayong tanong, hindi pwede niyo po akong i-chat. Okay? Maraming